I'm back here again to be with every one of you to worship God and to be reminded of the so many things that He has written in His Word, the Bible, to strengthen us, to help us move on, and to be able to face all, pwede nating sabihin, challenges or trials in life. Ang buhay dosa ng Kristiyano ay masayang tunay. That's what the song says, hindi ba? Okay, so this message ay isang paalala para sa ating pong lahat. Kasama po ako dyan. And it is always good to be reminded of these things, di ba? Naalala ko nung kabataan ko, nagpapaalala ang aking mga magulang sa mga bagay na dapat kong gawin. In reality, it helped me to be able to move on better in life. Hindi po bitter, kundi better po. And salamat sa ating Panginoong Jesus. Father in heaven, we thank you for this privilege to be in your presence this morning. We continue to pray. You will guide us and lead us towards all what is best for the lives that you have given to each and every one of us. We commit to you, Father, this message, confident, O God, you will continue to speak in our hearts, to strengthen us, and be able to move positively in life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Okay. Alam niyo ba na, hindi naman alam niyo ba, kundi the Bible states that God loves us so much. So dalawang verse ang ating pagsasaluhan muna before we get into the message, no? And I would say that the underlying statement is that God is watching and He cares. Do you agree? Okay, two verses. The first one is in Proverbs 5:21. And please, sometimes I'm going to ask questions, paki-respond na lang. Otherwise, abutin tayo ng hapon dito. All right. Okay, God is watching us. Proverbs 5:21 says, "For your ways are in full view of the Lord." Diba? Please feel free to participate in reading. And He examines all your path. Wow. You know, this verse for me is so powerful. So powerful dahil this tells us kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Na binabantayan niya tayo 24/7. Agree? Okay, so, diba, parang ang feeling mo, napaka-importante ko naman. Ganito pala ako kamahal ng ating Panginoon. He is particular on the things that we're doing, and let's get into this to some extent, no? Because our ways are in full view of the Lord, what does it mean to us? Diba? What does it mean to us as Christians? Pwede ba nating sabihin na God can see the way we live? Sabihin niya lang, yes, kung okay, God sees the way we live. God knows the choices that we make, whether good for us or not very good at that particular moment. And He examines our path kung saan tumutungo ang ating buhay. Etong matindi rito, di ba, in the New Testament, it's stated, I think in the book of Romans, that the Holy Spirit has a very crucial role in our life. Not only in the book of Romans, book of John. Di ba? He directs, He guides, He leads us kung ano ang kalooban ng Diyos Ama through the Holy Spirit ministers to our spirit so that we may be able to align the way we live. Amen? Alright, so, merong means para tayo ay maitama natin ang ating mga desisyon sa buhay. If we look back in the past, sometimes there are decisions that we think are right.
But it's not right. Because the timing is not right. Hindi tayo agree doon. Kasi at that time na magde-decide tayo, parang yun na yung tama eh. But if we learn how to wait on God, everything will run well. I'm sure, tayong lahat na-experience natin ito. Minsan, yung asawa mo, di ba? Pinapaalalahanan ka, wag mo na yan, di ba? Eh minsan gusto mo, akala mo yun na yung tama. Maybe because that's the way you are trained. You have to make the decision immediately. Sayang naman ang oras. But we need time to wait. And how does that happen? God watching us, sending the Holy Spirit to hold muna and then make the decision later. It's always good to be still and wait upon the Lord. So, God observes ang lahat ng ating ginagawa sa buhay. What does it mean to us? That God is looking after us. Ang feeling ba natin parang ang hirap naman ito, parang may nakabantay sa akin? Or salamat at nakabantay sa akin, ang Panginoong Diyos. Di ba? You can think of these two questions, no? So, second is God recognizes the things that we do and He is willing to give us our best. Always, consider natin yan. The way this was presented, no? Hindi tayo mapapahamak if we put God first sa ating buhay at sa lahat ng desisyon na gagawin natin sa ating buhay. Hindi tayo mapapahamak. And I'm sure many of you here who are already advanced in age knows the meaning of this. And even the young ones, di ba? Depende kasi kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, Psalms 84:11 says, "For the Lord thou is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does He withhold from those whose walk is blameless." Wala naman blameless eh. Pero we can do our best to be in tune with God. Tama? At kita ng Panginoon yan. Na yung lahat ng moves natin, hindi naman lingid sa Kanya eh. Minsan lang hindi natin ina-acknowledge. Pero dapat i-acknowledge natin yan. Kasi the truth is, we are walking with God. Para sa akin, ang buhay ng isang mananampalataya, siya'y naglalakad sa buhay, katabi niya ang Diyos. Kasi nga, ito, nakabantay siya eh. We can consider that, di ba? So because He is the Son, S-U-N, di ba? Ano masasabi natin dito? Siya yung liwanag, siya yung nagbibigay buhay sa lahat ng ating ginagawa. He makes sure that everything is done right in our lives. Kaya lang tayo minsan yung nagbabago ng sitwasyon, as we already mentioned. And He's also the shield. He is very, very protective. Ayaw na ayaw niyang mapapahamak ang kanyang mga anak. Ang malaking challenge dito is, minsan yung anak gustong mapahamak. Di ba? Yung nagtitake ng chance. The truth of the matter is, yes, we can take chances, but we must face the consequence. So anong bottom line yan? Kung pwede, huwag ka na masyadong nagtitake ng chance. Pag di ka sigurado, manalangin ka, ilapit mo sa Panginoon, and wait. Minsan, hindi mo alam kung kailan yung wait eh. Sometimes God uses other people to tell you, you have to start doing these things na. Hindi yung ikaw lang mag-isa. You have to pray. What are these two verses trying to tell us? We have to be very much in tune with God. Very much in tune with Him. Dapat lapat tayo sa Kanya. Because nothing actually can go wrong if we are with Him. And even if things goes wrong, di ba? Parang naalala niyo yung kwento ni Meshach, Shadrach, and Abednego? Dinala sila sa burning furnace. Kasi hindi sila sumusunod. Sabi nila sa hari, kahit na anong mangyari sa buhay namin, basta susundin namin ang Panginoong Yesus. At siya ang gagawa ng paraan kung anong ibig niya.
Eh ano nangyari? Nasunog ba sila? Hindi. Ang malaking ano doon, question doon yung mga guardian na nagdala sa kanila, sunog Di ba? Pero sila, nakadaan sila, wala, nangyari sa kanila. Nandun ang protection ng Panginoon. If we depend on God, maraming mga biblical stories na nagsasabing, if you trust God, depend on Him, He will. He will take care of you. And even if He does not, as long as you follow Him, things will be better. If not for you, with the people that you love. Maring lumilipat lang yung blessing. Alright, so having said this, ano ngayon ang ating pwesto ngayon? Anong masasabi natin yun bilang isang buhay mananampalataya? Trust God? Pwede natin sabihin yun? Depend on Him? He knows what's best for us? We can rely on Him? He will never go wrong for us. Consider natin yan. And siguro ang bottom line nito before we start the 10 points is that God is sovereign. What does it mean that God is sovereign? Anybody? Alam niya ang lahat? Mapapakilos niya ang lahat? Kontrolado niya ang lahat? Walang ligid sa kanya? Si King Darius nga pinabalik niya yung mga Israelites dun sa Promised Land, pinabalik niya Sabi daw kasi ng Diyos sa kanya, pabalikin ko kayo. Di naman yung mananampalataya. Diba? Nothing is impossible to God. Basta, kapit lang tayo sa Kanya. Alright, so having said that, let's go to the first. The title for our message today is Paalala, may caption, Bring Meaning to Our Life. Bigyan natin ng kahalagahan ang buhay natin. Bigyan natin ng purpose ang buhay natin. Sometimes in most cases, it's up to us. We make the decision. God shows us the things that we must do, but we must decide to do it. Amen ba tayo dyan? And it's always good to decide to do it. All right. The first point of how to bring meaning to our life is, what does it say? Make a difference. Yan, make a difference, di ba? Matthew 5:14-16 says, we have to be serious about this. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, hindi lang yung sambahay mo, that they may see your good deeds. At ang resulta, glorify your Father in heaven. What does this mean now? Lahat ng, I would say, qualities ng Diyos, binigyan niya sa atin, di ba? We are made in the image and likeness of God. Amen? Alright, because of that, dapat maging loving tayo. Loving, mapagmahal tayo. Mapagmahal tayo sa ating pamilya. At mahalin natin ang ating trabaho. Mahalin natin ang ating kapwa. Kasi that's who God is. God is love. And if you want to make a difference, nakafocus tayo dapat sa pagmamahal natin sa lahat ng bagay na nilagay ng Diyos sa ating kamay. Be it people or be it opportunities that happens in our life. At dapat, according to this verse, it was Jesus who's presenting this, dapat nakaano pa siya nakapwesto pa siya ng tama para nakikita ka sa buong bahay mo Ito ngayon ang malaking tanong.
Nakikita ba ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo sa loob ng iyong pamamahay? So, anong ibig sabihin nito? Dapat regulated natin ang ating mga kilos. Di ba? I hope I'm using the right word, no? Maingat tayo sa ating pananalita. Di ba? Makita ng kasambahay natin na talagang mahal na mahal natin sila. Sa isip, sa salita, pati na sa gawa natin. Okay? Lalo na yung mga padre o madre de familia, they must show their love to the people within the household. Hindi sila parang bossy, di ba? Everything else must be on level dahil ganun tayo tinitreat ng ating Panginoon Diyos. So, we must learn to be even more responsible, be more willing to show to them na tayo nga ay tunay na anak ng Diyos. Tayo Kristiyano. And second part of that, the purpose of doing what is good and let your light shine before men is to glorify God. Napaka-tinding responsibility nito. In fact, this is a very great privilege for all of us Christians. Hindi natin pwedeng iisang tabi itong statement na ito. And it was Jesus who is saying these things. So, dapat messenger tayo ng peace. Diba? Hindi tayo nagkikreate ng trouble. If you are the light of the world. Marami kasing na-excite kapag may chismis, di ba? Put it on the side, no? Pero, we live a life to be able to encourage other people to live better. Not to destroy people's reputation. Not to take advantage of people. But we must learn to be on level with all of them in everything that we do. Pantay-pantay tayo sa harap ng ating Panginoong Jesus. Do we bring peace at home? Are we the source of comfort or the source of problem inside the house? Di ba dapat comfort? Are we providing solutions? Are we making our best to make our family better, stronger? Pag may mga nagkakasala, are we willing to forgive? I tell you, if you're not willing to forgive, hindi tayo tao. Kasi lahat tayo nagkakasala. Yes? So, consider natin lahat yan. Hindi naman sa lahat ng bagay, magagawa mo lahat na tama. Kaya dapat meron ka ring leeway to be able to forgive. At the same time, we must have compassion to people who are struggling within our household and even sa labas. And we must learn how to accept people as they are. Kasi iba-iba tayo eh. Iba-iba ang kakayahan natin, iba-ibang pag-iisip natin, nagiging pare-parehas lang tayo kapag sumusunod tayo sa Panginoong Jesus. Pero yung mga the way we think, the way we move, the way we decide, the way we talk, iba-iba yan. So dapat i-level up natin yan sa ikakabuti ng kapwa. And we must give people second chances. Anong bottom line nito? Hindi tayo dapat maging rigid. Pag sinabing light of the world ka, marunong kang umalala sa pagiging tao ng iyong mga kasama. Dahil tao ka rin eh. You cannot deal with them in a very, very strong way. Kasi we all fall short of the glory of God. Walang exemption dyan. So being the light, it is not just simply living a godly life. Laliman pa natin ng konti, ipakita natin na ang pagmamahal ng Diyos ay nasa atin. Diba? Ulitin ko, messenger of peace, bringing comfort, loving, caring, understanding. These are all the qualities. And I tell you, if we exercise this, magiging tahimik ang buhay natin. Magiging masaya. On the upper side, magiging masaya
ang buhay natin. So, make a difference. Salamat Diyos sa buhay. At sa lahat ng pagkakataon na pinagkakaloob nyo in every opportunities of our daily lives. Okay. So, ang resulta dito is in verse 16, good deeds. Magandang mga bagay. Pangalawa is, we can change our world by changing our words. Mahalagang ating mga binibitawang salita. Proverbs 16:24 says, pleasant words daw are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Subukan mo mag-release ng bad words. Ang sakit eh. Parang ang hirap makarecover nung pinagsabihan mo. Pero kung bibigyan mo siya ng opportunity to make up, maganda. May pag-asa siya, di ba? So para bang ilalagay mo ba sa wall yung isang tao or bibigyan mo siya ng opportunities to recover? Which one are we supposed to choose? Remember this, let us not burn the bridge in which we all will pass. Ibig sabihin, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, maingat ka rin. Kasi hindi ka sigurado na baka dumating din yung panahon sa buhay mo, dadaanan mo rin yan. Di ba? So, you must be very careful. Kind words are like honey. They cheer you up and make you feel strong. Kasi, kamali ka. Negative pa ang matatanggap mo. Kung positive, may pag-asa, nagkakaroon ka ng lakas para makapagpatuloy. Di ba? So, it's always better to give an opportunity to recover rather than pin down a person because of the wrong things that he has done. Because no one is perfect. Give chances to people. Make kindness a habit sa ating buhay. And in our hearts. Pag-asa na dyan palagi. Diba? Yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Kind words and positive comments causes good relationship. Diba? Gumagandang pagsasama. And we'll always put the element of peace sa buhay ng dalawang tao. If you give people a second chance. Sa medical profession, meron silang sinasabing oxytocin. Ito daw ay you can research on this, no? Ito daw ay natitrigger when a person is being given value. Para bang pag maganda yung mga comments na naririnig niya, gumaganda ang sistema sa loob ng kanyang katawan. It prevents cardiovascular unrest, sabi ng medical profession, okay? It protects the heart. Kasi masaya ka eh. Ilagay natin ang sarili natin sa isang sitwasyon. Masaya ka, hindi ka masaya. Ano mangyayari sa'yo? Diba? Kasi pag masaya ka, meron kang chance to be better. Pag hindi ka masaya, hindi mo na alam kung paano ka magiging better. Diba? So let's give people a chance. You make good choices of our words. Because kind words create a feeling of warmth. Diba? It creates a feeling of acceptance at nagkaka-connect tayo sa tao and it develops better and good relationships. Third is, stop worrying. Lahat naman tayo dito nag-worry, di ba? Sino hindi nag-worry? Taas ang kamay. Wala, di ba? Lahat tayo nag-worry. Pero tingnan natin, anong sabi dito ng ating Panginoong Jesus. We are saying that stop worrying and live one day at a time. Di ba? Kaya nga pag may mga problema, anong turo ng Bible? Pag-usapan yung mag-asawa ang problema, huwag kayong matutulog hanggat hindi nyo siya nare-resolve. Have you encountered that verse? Don't let the sun go down
until you have resolved the issues. Eh kasi, ayaw naman natin matulog na masama ang loob natin. Diba? Sabi ng iba, sige, baka mabangungot ka. So, but the thing is always good kung ganito ang ating pananaw sa buhay. So, Matthew 6:27 and 33 and 34 says, can any one of you, it's a statement, sinasabi ni Jesus dito, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Can it add? No. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you as well. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Di ba? So, meron kang concern. Hindi mo alam kung paano mo sosolvein. Ginagawa mo ang lahat na the best you can. Hindi pa rin ma-solve. What's your next move? Ginagawa mo na lahat. Wala pa rin nangyayari. What's the next move? It's a 4-letter word that we all know. Pray. Manalangin ka. Di ba? Manampalataya ka. Sabi ni Jesus, pagka matindi ang pananampalataya mo, sinabi mo sa bundok na ito, na lumipat na ibang lugar, lilipat. Di ba? Categorically yan sinasabi niya, nothing is impossible if you pray. Because whenever you pray, you acknowledge the presence of God, and you can now be still and hope for a better result. Di ba? Magandang pag-asa natin. Ano sinabi natin ng una? God is sovereign. Ulitin natin. God is sovereign. So, walang imposible sa Diyos. Huwag natin kakalimutan yan. Every time we run into different challenges, we keep on worrying, we pray. We commit it to the Lord because we know God is able to do these things. Now, kung ang pinagpipray mo, isang sitwasyon na inilalagay mo ang sarili mo sa kapahamakan, ano gagawin mo ngayon? Pray pa rin kasi nasubo ka na eh. Di ba? Pero next time, please, don't force God to do something to cover the wrong you have done. Please. Di ba? Kasi mahal ka ng Diyos, mahal mo siya. Huwag mo siya ilalagay sa alanganin palagi. It's an advice. Alright? Mas mabuti lumalapit ka sa Diyos at talagang hindi mo kaya. Kaysa lumalapit ka dahil kakakawan mo yan eh. Di ba? At saka hindi ka mag-grow pag ganyan ang gagawin mo. At hindi ka rin sure na kamamaya God wants to give you a lesson. Masakit yun. Di ba? So, be careful. We must not worry on things that we have no control, or worry on things na kagagawa natin ang nagiging resulta. The best thing is to pray, reassess what you have done, make better decisions so that next time you will not put God to test. And you will be a better person. Di ba? And sabi nga ng iba, instead of worrying, find solutions if you can. Mupo ka, isipin mo lahat ang kabuuan. Ano nangyari? Tignan mo kung what is best to be done next time. Ang maganda, problems are not permanent. Problems will always be temporary. Nangyayari siya. So, you can assess it properly kung permanent yan o temporary. Pero sana yung problema, wag natin gawin permanent. Alam nyo, there are problems that can be permanent eh. Mahirap i-shake off. Diba? Katulad ng nalulun ka sa droga, naapektuhan na ang body system mo, ang cells mo. Diba? Mahirap na makarecover. Maraming taong nalagay sa ganyang sitwasyon, hindi na sila halos makarecover. Or hindi na nakarecover. Wala na silang control sa sarili nila. Or,
ano pa yung term na ginamit ni Pastor Gami before? Nagpunta sa kabilang bahay. Di ba? Nagkabilang bahay siya. You create a problem that you must face your entire life. Pag nagkaroon ka ng relasyon sa hindi mo asawa, nagkaanak ka, napakalaking problema niyan. Di ba? Meron ang kante, yung kumuha ka ng mantiryo, pinukmuk mo sa ulo mo, di ba? You encountered that song? So why will you do that? Every respected Christians must do their very best not to put themselves in a situation wherein it is difficult to recover. Okay. So, clear ba yun? Tahimik ka. Sa kaysa pa do, pagka nagwo-worry ka, nagmumukha ka matanda. Tama ba? Kailangan mo pang bumili ng makeup. So, gastos pa yan sa bulsa mo, di ba? Kapos ka na nga sa budget, kailangan pang bumili ng makeup para hindi halatang na mga problema ka. Right? So, do our best to be away from situations that will not make you feel or look better. Stay away from those. At alam natin yan, di ba? Alam naman natin kung ano dapat natin iwasan, lalo na yung mga nasa 50 na, di ba? O kahit na nasa 30 na. O kahit na nasa 20 pa lang, di ba? Alam niyo naman what is good for you eh. Church, do you agree you know what's good for you? Do you agree? Yes. So iwas tayo. Huwag natin pahirapan ang sarili nating buhay. Okay? So, remember, stop worrying, lalo na kung you are causing this worry. Di ba? Pray ka na mabago ang lahat to make our life better. Trust and obey God and leave the consequence to Him. Alright? That's a good way of thinking. Number 4. Blessings comes by giving. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God, ano daw? Loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Blessing talaga ang giving. Blessing ang giving. Dito sa mga taga-Corinth, when Paul wrote 2 Corinthians chapter 9, if you go to 14, assignment yan if you go to verse 14, pinagpipray ka ng mga pinagbigyan mo at natulungan mo. At hinihintay nila ang iyong pagbabalik. Anong ibig sabihin nun? You will receive more blessing. Tingnan niyo itong ating palad na ito. Assuming itong landing strip ng pagpapala. Ang kitid naman yan, pastor, di ba? Ang kitid na landing strip, no? Ibig sabihin, paglapag ng pagpapala, high-tech na eh. Makitid na ang landing strip eh. I-release mo na yan kaagad. Bakit? Para nandating ang blessing. Anyway, what will you do when you die with all of the money that you have? Nothing. Diba? Both in the book of Job and the book of Hebrews, naked you came to this world, and naked you will depart. I read an article about King Alexander nung namatay siya of Egypt. Doon sa Ataulye, nakadalabas yung 2 kamay daw niyang ganon. Na ibig sabihin, wala akong bit-bit. Ano man ang grandeur, royalty na meron ako, I can bring it. So anong gawin mo? Make people happy. How? By giving. Di ba? Kasi
daan ng pagpapala sa iyo pag marunong kang mag-share ng iyong blessing. It's a big challenge, no? Huwag mong isipin na maghihirap ka pag nagbigay ka, hindi. Maraming mga taong magpapatotoo who has been into giving na talagang daan ng daan ang pagpapala. It's a challenge. It's up to you and all of us to find out. Let's go to number 5. Trials makes us, mature with increasing confidence. James 1, 2-4. As we continue, parang, di ba, parang jukebox yan eh. Naalala niyo lahat yung mga napag-aaralan natin in the past, no? Parang malaking reminder lang ito, paalala, di ba? James 1, 2-4 says, "Consider pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds." Nung bagong Kristiyano, ako, along with the others, a lot of people are saying, paano ka naman mag-enjoy? Ang dami mong problema. Di ba? Totoo naman yung tanong. Valid naman yung question. Di ba? Pero ito, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Natututo kang magtiyaga sa lahat ng bagay. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete. Not lacking anything. O sabayan na natin sa 2 Corinthians 4:16. "Therefore, do not lose heart. Though outwardly you are wasting away, yet inwardly you are being renewed day by day." Trials are there. Challenges in life are there. Can you avoid it? Because this can be both internal, kagagawan mo, or external. Hindi mo yan kagagawan. Nangyayari yan, trials. Tumira ka sa isang lugar na palagi ang landslide, di humanda ka, na malulubog ka. Pati yung bahay mo, di ba? Things like that. Typhoons. Hindi mo alam kung saan tatama yung pinaka-eye of the typhoon, at tiyempo ka dyan. Hindi mo gusto, right? Hindi mo gusto. Mag-ingat ka next time. Mag-ingat ka. Tignan mo kung saan ka dapat pepwesto sa buhay. Di ba? Parang highway, may pedestrian lane. Nag-cross ka sa walang pedestrian lane. Kasi pag walang pedestrian lane, walang mga traffic signs, di ba? So you're taking a risk. Tapos nasagasaan ka, Lord, nasagasaan ako, help me. Trial ko ito. Hindi mo yan trial. Ano mo yan? Kagagawan mo yan. Ayoko nang gumamit ng ibang words. Di ba? Kagagawan mo yan. Mag-iingat tayo para pwede nating sabihin na oo nga, trial ito kasi nag-iingat naman ako eh. Pero kung di ka nag-ingat, you have to face the consequence. Di ka nag-iingat eh. And I tell you, consider niyo lang ito, trials will always be a stepping stone towards what best you can do in life. Trials can be considered as lessons learned so that you can be better the next time around. Tama ba? Does it make sense? Di ba? Best trials will lead us to spiritual maturity. Nagiging dependent tayo sa Panginoon in everything that happens in our lives. And it will only work if we assess it or we look at it in the wisest possible way. Right? Pag kulang ka sa wisdom, anong sabi ng James? Humingi ka ng wisdom. Para maintindihan mo what is best for you, for us. Yeah? And as we have discussed at the start of the message, is God with us all the time? So whenever we face trials, as long as you are not causing it, you know that God has the approval. And He has His best interest for us.
Matuto lang tayo mag-persevere. Magtiyaga. Basta hindi mo kagagawan, magtiwala ka sa Diyos. And He will make things better. So, pag binasa natin ito, is trials testing our faith? Yes? Is it building our relationship with God in the long run? Can you consider trials as positive? Lalo na yung mga, okay, kahit ginawa mo yan, ginusto mo yan, you consider it negative or positive? Positive lahat, positive. Lahat nangyayari sa buhay, i-consider natin as positive. Because something good is going to happen. Di ba? Ganun tayo kamahal ng Diyos, binabantayan niya tayo. So, relax lang. Okay? And God will always have a specific purpose for every trial that we face in life. Hanapin lang natin. Tanungin natin ang Diyos. Ano ba, Lord, ang tinuturo mo sa akin dito sa hinaharap ko ngayong situation? Kung kasalanan ko ito, turuan mo kung paano ko iwasan to. Kung hindi naman, Lord, anong gagawin ko dito? And I tell you, God will give you a way how to get out of that. Because He wants us to give a full life. He loves us so much and He cares for us. Huwag natin kakalimutan yan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Okay. Mahal niya talaga tayo eh. But, alright, so, they'll go to the next one. Our life is work in progress. Di ba? Kung titignan niyo yung mga gumagawa dyan ng mga linya ng tubig, ng sewer, work in progress, o kahit kalya, di ba? Work in progress. Kasi, nag-evolve later on, the end point is, it will do you good pag natapos. Okay. So, Philippians 1:6 says, Paul said, being confident of this, sure na sure siya, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ, until the end times, until the Lord Jesus comes back. Di ba? So, anong sinasabi ng Philippians 1:6? From salvation to sanctification. You are saved, and you become better and better and better and best and very best and excellent. Ayan, progreso eh. Hindi pababayaan ng Diyos na walang mangyayari sa buhay natin. At the end of the day, we will be in a better position than when we are the first time. Yan ang nakaka-encourage sa isang mananampalataya. So, because God will carry it on, dapat maging sensitive tayo sa Kanyang kagustuhan. Paano? Manalangin. Matin ang mga Bible study. Alamin kung ano yung mga kagustuhan ng Diyos. Paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga tao in the Old Testament, sa buhay sa mga tao in the New Testament. Anong ginawa niya kay Jonah? Diba? Tigas ng ulo. Pinalamon sa isda. Dinala din siya kung saan gustong siyang mapunta na Diyos. Diba? Ano nangyari kay Joseph? Wala namang pinag-aralan. Pero ano nangyari? Second in command in Egypt. Kasi God wants the best for you and me. Diba? He wants the best for you and me. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. We are all work in progress. Whatever happens, continue to be closer and closer to God day by day and live the rest for Him to make a best decision for whatever is good in our daily lives. Ganda. Ganyan ang Diyos natin, ha? Sobra ang Kanyang pagmamahal. So, trust and obey. Trust and obey, for there is no other way. Di ba yan sinasabi sa kanta? Number 7. Faith activates the favor of God. Hebrews 11:6 says,
For without faith, kung wala kang pananampalataya, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. You must come to Him. Diba? Jairus, yung anak niya, mamatay. Pagdating, patay na pala. Anong sabi ni Jesus? Have faith. Trust me, your daughter is not dead. Tawanan pa yung mga nakapaligid doon. Ay, hindi nga, man. He's the source of life. Itong buhay natin ngayon, configuration natin, kakayahan natin, galing lahat ito sa Diyos. Kaya una-una, wala tayong dapat ipagmalaki, magpasalamat tayo, eto tayo. Kung kailangan natin mabago, maging mas better, do it. Do it. And you can do many things to be better. Education is there. The internet is there. Ang dami ng learning platforms ngayon sa internet. Hindi mo alam ang sagot. Punta ka sa AI, wala bang ilang minuto, may sagot na. Alam mo nung araw, kwento lang, nung araw, pag nagba-Bible study kami, this was, say, 3 decades ago. Diba? Medyo okay yung posisyon mo, naiintindihan mo, ibig sabihin, pag meron kang concordance, diba? Alam mo, familiar with concordance? May concordance ka, wow, bida ka. Alam mo kung saan galing yung mga verses, no? Ngayon, type mo lang sa AI, trials, what will it do to me? Tak! Segundo lang, kapatid. Sasagutin ka na sa mobile phone mo. Na-try nyo na yun? Kita nyo. Ganyan technology. Mabilis ng technology ngayon. Dapat mas mabilis din tayong handang sumunod, handang magtiwala, manampalataya sa Diyos na buhay at siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. And nothing is impossible to God. So faith, nabuhay yung anak ni Jairus. Diba? The bleeding woman. Sabi niya, mahawakan ko lang yung clock ni Jesus. Gagaling ako. Anong ginawa niya? Nag-struggle siya. Ginawa niya yung very best niya. Hindi siya nag-rely on people. Why? Because he can do it anyway. So, hinawakan niya. Ano nangyari? Gumaling? Hindi gumaling. Gumaling. For 12 years naman, dinudugo-dugo. Pagkatapos, hinawakan lang yung clock ni Jesus. Gumaling. What does it mean to us now? What does it mean to us now? Anytime, anywhere, any place we come before God and we have a big concern, it is all possible that God will provide the letter S, solution. Ganon. Mas mabilis siya sa AI. Yung AI, information lang eh. Kaya Jesus, actual na what is best for us. Amen? Okay. So, yan ang mga challenges natin talaga sa buhay. Matuto tayong manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Sabi nga ng iba, live in style. Style? Anong style? Style na nagtitiwala ka sa Panginoon kasi everything can be good in your life if you completely depend on God. Yan ang wala, ang marami. Pero tayo mga Kristiyano, meron tayong Diyos na mahal tayo at walang imposible sa Kanya kung gugustuhin niya. Diba? Ang sarap maging isang Kristiyano. Kaya dapat panghawakan natin, panindigan natin ang buhay ng isang mananampalataya. Number 8, we are royalty, commissioned to evangelize. Kapatid, lumang tipan pa lang yan. Sinasabi na yan sa lumang tipan sa mga Israelites. You are royalty. You are selected. I brought you out of Egypt. For 400 years you were slave. Now you're out. You're royalty. You must learn how to show to people that I am your God. Ano nangyari? Wala rin. Wala silang kalaban-laban. Dumarating ang hell ng Panginoon. Lilipulin lahat ng kalaban. Wala makain. Wala ng manna from heaven. Diba? Sagad ang kanilang buhay. Delikado na sila. Mamamatay sila. Dumating na yung mga Egyptian. Binuksan ng Diyos ang Red Sea. Ano nangyari? Nakatawid sila.
My God, hindi pa ba sapat ang mga miracles na ito to trust our God who is a living and sovereign and loving God? Hindi pa ba sapat ang mga kwentong ito para tayo ay makapamuhay bilang isang tunay na mananampalataya? It's a big challenge. So, sabi ng 1 Peter 2:9, kay Peter na to, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Malakas kang amen dyan. Amen. Oh, yeah? Di ba? Ang sarap maging anak ng Diyos. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Madilim ang buhay mo, lumapit ka sa Panginoon, diliwanag yan. Yes? Yes? Yes. Diba? Sobrang encouragement itong mensahe ng Panginoon at paalala sa ating lahat today. Sabi mo sa katabi mo, we are selected for greatness. Hindi tayo just lang. Anong itsura mo? Ganyan lang. Hindi. Kahit anong itsura mo. God has selected you for greatness. Something good can happen in your life if you trust and obey and depend on God. Trust Him, follow Him, and leave every consequence to Him. Malaki ang possibility. Makikita mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Number 9, God is committed to help the righteous. No one is perfect, no one is righteous, but we can always attempt to be in tune with God. Psalms 34:17 and 19 says, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. A righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Ang tinding statement ito. Lord, hindi ko yata nakikita ito sa buhay ko. You deliver me from all of my troubles. Di ba? In fact, nangyayari yan. Masyado lang tayong, ano bang tamang word doon? Taking advantage of God's statement. God will always deliver us from trouble. Starting from the difficult trouble we are going to face in life. God is there. Always. Regardless. Balik tayo sa lumang tipan. Dito sa bagong tipan na pinag-aaralan natin, nandiyan palagi ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. God will never leave us. God will never forsake us. Gagawa siya ng paraan para maayos natin ang mga bagay sa buhay para sa ating ikabubuti. Yan ang plano niya eh. Di ba? John 10:10, sabi ni Jesus, the devil comes to steal, kill, and destroy. But I have come to give you life. And give you life to the fullest. Ano ibig sabihin ng fullest? Lahat. Pangkahalatan yan. Wala yung pinipili. Basta what is best for you. Best, pag humingi tayo sa Diyos, evaluate natin saan tayo magaling, yun ang huna natin hihingiin kung saan tayo magaling. Di ba? I-process natin mabuti. Yung hindi pa tayo magaling, kailangan pa natin maging magaling, yun ang pinagpe-pray natin. Next level natin yan. Huwag kang pupunta sa next level kung hindi mo pa na-experience to the max yung lowest level mo. Kasi yung lowest level natin na mag-encourage sa atin to ask for more. Kasi it develops our confidence. Dahil alam natin gawin eh. Right? And then we can move up as we go along in life. And God will help us. Ang mga problema tayo nandiyan siya. Balikan natin yung pag nag-usapan natin kanina. Ha? Lalo na yung mga bagay na wala kang control. Pag may control ka, paalala yan ng Diyos sa'yo. Para wag mo na ulitin. Di ba? Mahal ba natin ang ating sarili?
Mahal ba natin ang mga mahal natin sa buhay na nakadepende sa atin? So, anong gagawin natin sa buhay natin? Ilagay natin sa tamang kalagyan. Lumagay sa tamang lugar. Magtiwala sa Diyos na nagbigay ng kakayahan sa atin na mabuhay ng maayos. Alright. Can we rely on God? Yes. Number 10, trust God and let the love of Jesus radiate in our lives. Sino ang representative ng Diyos Ama para ipakita ang pagmamahal sa atin? Si Jesus. Siyang model natin eh. Di ba? Naging tao siya, pero Diyos siya. So alam niya, both worlds. So tingnan natin yung mga diskarte niya. Uy, hindi naman tao si Jesus eh. Eh bakit nung kausap niya si Martha at si Mary, wala man yung patay na si Lazarus? Jesus, what? Wept. Miyak siya. Ano ibig sabihin yun? Ramdam niya paano ang nawawalan ng mahal sa buhay. Lalo na kaibigan pa niya ang pamilyang yun. Malapit sa kanya si Lazarus, si Mary at si Martha. Di ba? Taon-tao siya. Pero, marunong siyang sumunod sa Diyos, Ama, all the time. Pangalawa, marunong siyang magpatawad. Forgive them, for they do not know what they are doing. Di ba? Ang dami niyan pag pinagsuma-suma mo lahat, lalakas ang loob natin sa ating buhay, regardless of whatever we face. But blessed, Jeremiah 17:7-8, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots to the streams. It does not fear when heat comes. Its leaves will always be green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Masaya bang maging isang Kristiyano? Di ba? Patuloy tayo dapat magpasalamat dahil sobra ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Lahat ng provision, ibinibigay niya para sa ikabubuti natin. Di ba magandang paalala yan? So, Galatians 5:22-23, small letters lang yan. Dapat may love ka, may joy ka, may peace ka, may forbearance ka, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, because against such things, there's no law. No one will hinder you to exercise all of these positive things that we can do in our lives. Positive lahat yan. So, recap. Recap tayo. Next slide. Number 1, make a difference. Kanino galing yan? Kay Jesus. Sa book of Matthew. Have you taken notes? Di ba? Let your light shine before men. Make a difference, kapatid. Tinawag ka para dyan. Hindi ko Lord, ano bang will mo sa akin? Ano bang gusto mong gawin ko? Tumigil ka, basahin mo yung Matthew 5. And make a difference. Number 2, we can change our world by changing our words. Sino may sabi niyan? Sa Proverbs. Si Haring Solomon. Dami niya ng experience di ba? So sabi niya, kailangan maingat ka sa pananalita mo. Blessing niya pag maingat ka. Mamahalin ka. Lalo na pag tinutupad mo, kailan tuparin mo pala kung anong iyong sinasabi. Di ba? Huwag kang mamuliti ka, kapatid. Sorry, nag-side lang tayo. Third, stop worrying. Live one day at a time. Sino paalala niyan? Si Jesus, sa book of Matthew. Number 4, blessing comes by giving. Kanino experience ito? Kay Paul. Saan? Sa 2 Corinthians. Number 5, trials make us mature with increased confidence.
Sino may sabi niyan? Si James, sa book of James. Number 6, our life is in work in progress. Sino may sabi niyan? Si Paul. Diba? Sa book of Philippians. It's work in progress. Naalala niyo si Paul? Pinipersecute yung mga Kristiyano. Siyang dahilan kung bakit na-stone to death si Stephen. Alala niyo? Tapos, tinawag siya ng Panginoon on the road. Pupunta siya ng Damascus para hulihin ang mga mananampalataya. Pero along the way, he encountered Jesus. Ang matindi nito, balikan niyo paano siya nakipag-usap kay Jesus. Tinawag niyang Lord. Alam pala niya, no? Pero siguro, baka ang tingin niya tama siya kasi trained siya ng mga Pariseo. Di ba? Akala niya tama siya. Hindi pala. So, nabulag siya. Ni-restore ang kanyang eyesight. Tapos, life was never the same with Apostle Paul. From Saul to Paul. More than 20 years siyang lumakbay within the Mediterranean area, simply opening, I think, 9 different churches, sharing the Word of God, and at least 2 to 3 times, Jesus talked to him. Ibang klase experience yun. Ngayon, kung you are in the comfort of our homes, you don't have to go from one place to another. Ma-shipwreck ka, medyo binabato-bato ka, mamatay-matay ka, pasalamat ka. But do your best in your comfort zone to bring people to the Lord. 7, faith activates the favor of God. Sa makikita? Sa Hebrews. Yung sumulat niyan, si Paul. And it's exemplified in the 4 Gospels with Jesus. Kailangan mo ng faith. Don't worry. Mantampalataya ka, magtiwala ka sa akin. Maayos ang lahat ng bagay. 8, we are royalty, commissioned to evangelize. Sa makikita yan? 1 Peter. 9, God is committed to help the righteous. Experience ito ni Haring David in the book of Psalms. And 10, trust the Lord and let His love radiate in our lives. Saan galing yan? Jeremiah. Okay? And even in Galatians, Paul said that. So, 10. Anong gagawin natin to sa 10 paalala? Isulat natin in the tablets of our hearts. Kasi ang sarap niyang balikan. Kumbaga kayang-kaya mo ang maraming bagay sa buhay. At kung hindi man, bahala ang Diyos sa iyo. Alam mo na. Alam mo naman kung saan ka pupunta di ba? Just keep on moving. Doing our best. Sabi nga ni Peter, sa 1 Peter 3:18, it's not written there in this slide, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forevermore. Amen. Diba? Grow. Tignan natin ang mga kaparaanan ni Jesus. Sundan natin siya. Then, yun ang basehan natin. Pwede rin natin maging basehan yung mga nagawa ng mga propeta sa lumang tipan. Yung ginawa ni Peter, ni Paul, ni James. Yung kabayanihan ni Stephen. He died for the sake of God. Conclusion. God has an excellent plan for all of us. His plan will only be known to us if we seek, hanapin natin, at sundin natin and obey kung ano yung nararapat. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus, sa binasa natin 2 verse umpisa, is always looking at our path and He will always make it straight. Ayusin niya yan. Sino ang medium para mag-witness sa atin? Ang banal na Espiritu. So, God is love and wants to bless us. Amen? Okay. Ito, reminder again. Flash lang natin dyan. Proverbs 5:21 at Psalms 84:11. Okay?
Hindi perfecto ang buhay, kapatid. Pero perfecto ang ating Diyos. Di ba? And He can always give what is best for us. Whatever we need. In His right time, it will eventually happen. It will always keep us away from trouble or the bad consequences of our wrong decisions in life. Challenge. Okay, balikan ulit natin yung 10. So, challenge na yan. Next slide. Maganda yan. Alright. Ano bang gusto talaga ng Diyos? In line with our recap. God wants us to be a living example of His wonderful plan to mankind. Right? Huwag ka na magtatanong, ano ba ang will ni Lord sa buhay ko? Alam niyo na kung ano? Sa message na ito, alam niyo na what is the will of God in your life? Hindi pa. Ano ba yan? Dalhin mo. Bring people to Him. Let your light shine. Huwag na tayong lumayo. Let your light shine. Ano nakasulat dito? Di ba? So go beyond. Not simply evangelize. Make disciples. Parang pyramiding yan eh. I don't want to use that word, but that's how it is. You start with the Lord, and you develop the first team, second team, third team, and then spread the word. Diba? Ano ang mandate ni Paul kay Timothy? Be ready in and out of season. Be ready to what? To share the gospel. Diba? So magandang paalala. Okay? God wants us to be careful with our words, to be dependent on Him, to have a giving heart, because it's a source of blessing, and to fly above trials. Because they are real. And to walk with Him, sabi ng isa, hindi ko kaya. Minsan ng isang pastor sa akin, many, 2 decades ago, what is the best way to overcome sin? Kasi hindi ko kaya. What's the best way? Walk with Jesus. Ano yung sabi walk with Jesus? Every step you make, katabi mo siya, hindi. Nakikita ka ba? O hindi? Gusto ba niya what is best for you? O hindi? So, what's the wisest thing to do? Diba? Walk with Him and nothing is impossible. Pagka nilalayo-layo mo lang siya, ay nagiging imposible. Sabi nga niya, no one can snatch you out of my Father's hand. But you can always jump out for a while. Are you jumping out? Magpakatotoo. Are you jumping out? Tandaan nyo, every time you decide to jump out, who is in charge? Who is in charge? Every time you decide to jump out, who is now in charge of your life? Satan. Clear. Straight to the point. Siyempre, naghihintay lang yan ng opportunity na lumabas ka so He can operate. Why? Because no one nga can snatch you. He cannot operate whenever you live your life according to God. He cannot. Hindi niya pakialaman na buhay. Magsasuggest lang siya. Pero wala siyang kung lumabas ka na, wala ka ng kalaban-laban. Ikaw na mismo ang nagpahamak sa iyong sarili. Understand that faith brings blessings, to know that we are royalty, to know that we will always be there to help us, and to know that we must trust and depend on Him, for God is a great provider, and He loves all of us. Walang walang limit yung kanyang love. Ano man ang sitwasyon natin, mahal pa rin niya tayo. Kahit anong gawin natin, mahal pa rin niya tayo. Because of that, mahiya naman tayo, di ba? Pakita naman natin na mahal natin siya. Go back to the Great Commission in Matthew chapter 5. And remember, we are royalty. Hindi tayo kung sino-sino lang. Royalty tayo. Nakasulat ba yun sa Bible? Okay. So, paalala number 1, do not quit, kapatid.
Diba? Buhay ang Diyos mo. He's always there for us. Huwag ka mag-quit kahit anong situation. Kadalasan kasi nag-quit ka kapag madalas kagagawan mo kasi. Ginagawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin without really coming before the Lord first time. After, sa unang pagkakataon, sige. Pero huwag mo nang papayagan. Magkaroon ng pangalawa. Do not let the same bee sting you twice. Diba? Do not let it happen. Who decides whether we will be in good situation or not? Who decides? We. But who will help us in times of trouble to get out of it? Just, ganon niya tayo kamahal. No matter how many times you get knocked down, keep getting back. God sees your resolve. He sees your determination. And after doing everything and still struggle, that's when God will step in and do whatever you can't do, for God love to us is forever. So meron palang forever, no? Meron forever. Right? Remember the footprints in the sand? Remember? Lakad-lakad ganyan. Biglang, oops, dalawa na lang yung nakikita ko eh. Lord, di mo naman ako tinutulungan nung may problema ako. Tumigil ka. Di ba? Ako yan. Hindi ikaw yan. Kinakarga kita. Alright? Para ma-encourage tayong lahat. Take note of this. Isaiah 46:4. Both in the NIV and the CEV version. Nabasa niya na yung Isaiah 46:4. Taas ang kamay. Hindi ba? Nabasa niyo na to. Sabi doon, sa NIV mo na, even in your old age and gray hair, I am He. I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you, and I will sustain you, and I will rescue you. May limit? May limit? Ang kabutihan ng Diyos sa atin, ang pagmamahal niya? Wala. Even in your old age and gray hair. Ano nga naman mag-gray ka ng hair mo para lang ma-qualify ka? Di ba? O, sa CEB, I will still be the same when you are old and gray. Hindi ako nagbabago. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. His love will never change. And I will take care of you. I created you. I will carry you and always keep you safe. Amen? Pangalawang paalala. Move on. Huwag kang titigil. Bawal sa Kristiyano. Ang hindi kumikilos, pag hindi ka kumikilos, ang tawag sa iyo ay letter T. Letter T. Tamad. Huwag kang tatawad-tawad kasi you are royalty. Pangatawanan mo yung calling sa iyo ng Panginoon. Di ba? Nag-evangelize ka, bigla kang walang nangyari. Tuloy mo pa rin. Sadyang ganyan. Ano sabi ng mga apostles? Hindi nakikinig, pagpag mo. Kinyalas mo. Ano ibig sabihin ng pagpag? Ibig sabihin lang nun, magpatuloy ka, wag kang titigil. Kasi yan ang kagustuhan ng Diyos, to bring people to Him. Sundin nyo, yung nakasulat dito. It's a good reminder. Alright? We must make a decision that we are going to move on. It won't happen automatically. We will have to rise up and say, I don't care how hard this is. I don't care how disappointed I am. I am not going to let this get the best of me. I'm moving on with my life knowing that God or Jesus walks with me. Period. End of story. So, I'll change for the better. I'll continue to walk with God, whatever is the situation. So, balik tayo. Paalala muli. Bring meaning to our life. 10 points. Right? Always. Day by day.
Big amen naman sa Panginoon. To God be the glory. Heavenly Father, we thank you for reminding us of so many good things today. We know, O God, that there are 100 other ways, as written in Scriptures, to encourage us, to make us look positively in life, and to give us the strength to carry on. Salamat sa inyong mga salita na napatuloy, na gumagabay, nagpapalakas sa amin upang amin pong masunod ang kagustuhan niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you for being our God. Thank you for all of your good promises, and we continue to hold on to all of these promises. For you are a loving God, you are a sovereign God, and you always will do what is best for us, your children. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.